Sa mga nakakatanda, katulad ko, maaalala nyo tong nag-highlight na ito at nag-trending sa ating recent history. Pag nagkasundo ulit kami, ha? It's not functioning. Alam niyo kung ano yung makikita niyo doon? Hindi ka nag-iisa. Sa mga kaedad ko, alam niyo na ibig sabihin to? Sometime in our political history, not only political, but also in our Philippine history, Ninoy, hindi ka nag-iisa, became a battle cry for the Filipino people. And nakita naman natin this nakuha yung buong Pilipinas. Sa Ninoy, hindi ka nag-iisa. Kasi nung namatay siya, sinabing hindi ka nag-iisa. Tapos yung buong Pilipinas ay nag-respond. And then, alam niyo po, yung salita na hindi ka nag-iisa, ay ginagamit pa rin. Si Yeng Constantino ay gumawa ng kanta ng hindi ka nag-iisa. Ginamit ito dun sa pag-raise ng fund sa mga Yolanda typhoon victim. At kung pinag-uusapan natin ay yung hindi ka nag-iisa ni Yeng Constantino, yun yung pang love story. Sweetheart, di ka nag-iisa. Di ba po? At yun nakikita po natin, yung hindi ka nag-iisa ay lagi nang nagagamit natin in all spheres and areas of our lives. Kasi naman po, talagang napakahirap ang nag-iisa. At dahil dito makita mo, magkakaroon ka ng maraming problema because hindi ka nag-iisa. And pag nag-iisa ka pala, ikaw ay nagkakaroon ng depression, right? And it's not so hard to experience depression, lalo na kung ang sabi mo, I did my best. Tapos ang ending, parang nag-iisa lang ako, walang nangyari. So when you did your best at ikaw ay nag-iisa, magkakaroon ka ng depression. And I tell you, hindi lang tayo ang nakakaranas ng depression. In our third week of our new series, at our series, na Faith Like No Other, meron tayong makikilala. He was strong and yes, natamaan siya ng depression. In fact, his faith is faith like no other, but yet, siya po ay nakaranas ng depression. I am talking about the prophet, week 3, na si Elijah. Wow, a prophet, sikat na sikat sa atin ang kagalingan at pananampalataya ni Elijah. Pero nung naramdaman siya'y nag-iisa at talunan, na-depressed din ang ating lolo Elijah. Come with me even as we read our text in 1 Kings 19 verses 1 to 13. Can we all stand up in respect to the reading of the Word of God? Our text can be found in pages 171 until 172. Okay po? Para sabay-sabay po tayo. Mag-amen tayo kung nasa page 171 na po tayo. Amen. Mas malakas na amen ba para sabihin nating ready na tayo? Let's do this. 1 Kings 19 verse 1. 1, 2, 3, read. Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, So may the gods do to me, and more also, if I do not make your life as a life of the one of them by this time tomorrow. Nung pinatay niya na rin. Verse 3, go. Then he was afraid, and he arose and ran for his life, and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree. Then he said that he might die, saying, It's enough. Now, O Lord, take my life, for I am no better
than my fathers. And he lay down and slept under the broom tree. And behold, an angel touched him and said to him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was his head a cake baked on his hot stone and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, Arise and eat, for the journey is too great for you. And he arose and ate and drank and went in the strength of that 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God. Verse 9, 1, 2, 3, go. But, Lord, your community read aloud your words. And in the same way as we read it, we are asking you to give us the wisdom. And the power of the wisdom is to really convert our heart into you, at kung may kahinaan, maging strength, at kung may kakulangan, maging kasapatan ang iyong mga salita. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. You can be seated. Iniwan ko na kayo dun sa sa second part. Ang ganda niyo pakinggan. Grabe. Salamat po. Salamat po. This community has been a solid community na. Yung 'di ba hindi tayo nagiging malakas. Parang lahat class recitation kami ngayon, Pastor Ray. Ganun ba yung mga peg natin? Anyway, let's move on. Balik ko lang a little bit yung kwento para rin makita natin doon sa nabasa natin. I know you are reading it with understanding. Nakita niyo pa rin yung scenario. Pero mas tingnan muna natin yung overall scenario. Bakit ba may ganun? Bakit ba parang quote-unquote na-depress si Elijah? Alam niyo po, nung panahon na yon, nagkakaroon ng problema, gaya na nga sinumbong ni Elijah, yung altar daw, unang-una, yung covenant ng Israel sa Lord ay pinoforsaken na ng mga Israelita. Parang nakikipag-break na sila kay God. Tapos hindi lang basta sila nakikipag-break kay God, yung mga altar ng kanilang tent of meeting, kung saan sila nakikipag-usap-tipan kay God, ay winawasak. And wait, hindi pa yon. Pinapatay yung propeta at tagapagsalita ng ating Panginoon. Sa sarili mong bayan, nakakatakot bilang propeta ng Diyos, ikaw ay papatayin. So nakita po natin ganun ang mga sitwasyones doon sa bayan ng Israel. Mas madami alam niyo kung kanino kalaban? Sino ito, God? Sino kalaban? Si Baal, yung Diyos-Diyosan nila. So yung mga propeta na naniniwala kay Baal ay nagiging mas makapangyarihan laban sa mga taong naniniwala kay Jesus, kay God. At ang nakakagulat pa ng ito, kaya masyadong ang taas ng impluensya, yung kanilang hari na si King Ahab is turning against God towards the God ng Baal. Kaya siya yung kalaban mismo. Imagine mo yung pangulo mo, ang tumatalikod sa'yo. But si Elijah, on the other hand, ay nakikipaglaban. Ganito po yun. At ang nangyari nga, ang napakaganda sa chapter 18, nung palaban si Elijah. Nakita niyo yung senaryo? Parang ang talunan sila. Pero laban to si Elijah. Supposed to be si Elijah,
under threat siya. Pero hindi lumaban siya. Harapan na, pumunta ka kay Ahab, sinabi niya doon sa magpapakita talaga ako. Sinamo niya na, ilabas niyo lahat ng inyong mga propeta. Look at Elijah, parang nag-iisa lang siya doon na parang. Laban na. Alam mo kung sinong lumaban? 450 prophets. Sige, para makita natin kung sino ang talagang totoong Diyos. Kayo mga propeta ni Baal, sige, diyan kayo sa side na yan. Mga Baal kayo. Diyan kayo, 450. Mag-alay kayo sa Diyos nyo at hayaan nyo ang Diyos nyo ay tumugon sa alay nyo. Kunin ng apoy. Kasi pag sinabing tinanggap yung alay, yung apoy, iko-consume. 450. Mauna na kayo. Wow, meron pa silang fair advantage na mauna sila. Di ginawa. Nagtayo na sila ng altar nila, nagritual na sila, nagsasayaw, nag-TikTok. Hindi pa pala millennial. Sabi nila, balik tayo sa mambo-jambo. Talagang sinayawan nila, sineremonya nila. Sige, maglaslas kayo. Tawagin nyo ang Diyos nyo. Nang iinsulto si Kapalaban talaga si Elijah. Tingnan na lang natin. Pagod na ang lahat ng mga propeta, 450 of them. Walang apoy sa Diyos nila. Sabi ni Elijah, yung Diyos nyo, now it's my turn. Tinayo niya ang altar. Partida, basain nyo pa. And then, Elijah. Si Elijah ay nagpanalangin na simple. Walang pa-tiktok-tiktok, walang pa-rolling-rolling. He just prayed to the sovereign living God. And lo and behold, the Lord consumed the offering. First Kings 18 verse 37 says, answer me, O Lord. Answer me that these people may know that you, O Lord, are God and that you have turned their hearts back. Tingnan mo anong intention ni hindi para magpasikat. Para yung tumatalikod kay God, bumalik. That was the main intention. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stone and the dust and licked up the water that was in the trench. Yung mga kakampi ni Elijah natuwa. Merong hindi natuwa. Si King Ahab. Ang twist supposed to be dapat si King Ahab, knowing this, babalik na ako sa Diyos ko. Pero tingnan niyo, humanap talaga ako ng picture na, natatakot. Si King Ahab. Tapos, nung nalaman to ni King Ahab, with all his fear, Ahab told Jezebel, si Jezebel to ay, yung kinanampanan ni Marian, joke lang. Si Jezebel ay queen, asawa siya ni King Ahab. Tinabi niya kay Jezebel, all that Elijah had done, and now he had killed all the prophet with a sword. Kasi pagkatapos nilang matalo, pinatay nila yung mga propeta ni Baal. So ngayon, nagtatakbo siya, takot na takot siya pumunta. Bakit kaya siya natatakot? Nakita niya na dapat babalik siya, that's the twist Imbis na bumalik siya, natakot siya. Kanino siya natatakot? Alam niyo po ba kung bakit? Pero sabihin daw kung bakit siya takot, nakikita niyo, ang sabi niya lahat daw ng propeta ni Baal na patay. Doon sa earlier passages, hindi lahat, 800 of them ang kadiner ni Jezebel. Ilan yung napatay? 450. Pero sabi niya lahat. Di lalong gumanon yung buhok ni Jezebel. Swag, galit na galit. Tingnan nyo, anong nangyayari pag kinasihan tayo ng takot? When fear and desperation ay naghari, mabablur ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. King Ahab is so fearful na ang sinabi niya lahat na natatakot na siya. Natatakot na siya for his life. Baka natatakot siya sa Lord kasi eto na si God. Pero alam niyo po, higit natatakot si King Ahab kay Queen Jezebel.
kusa pala to. Hari. Ang weird dito, because of fear sa asawa niya, ang weird dito, alam niyo ba sa Chronicles ng labanan against Assyria Empire, nandoon sa record ang galing ng military at fear and courage ni King Ahab. Matindi si King Ahab, matapang, pero takot siya kay Jezebel. Tingnan niyo, his strength is captured by his fear, particularly of his wife. Kaya mga lalaki, joke lang. Kita nyo, tingnan mo naman, hindi mo ba ito kakatakutan? Talo ka na, Jezebel. Tingnan nyo naman si Jezebel. To prove you that he's very domineering and very bold. And parang nga mahanap ako ng ng impacta na. Kasi yung description Imagine mo, king ka, ang galing mo sa military, pagdating asama mo kayong patiklupin. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, "So may the gods do to me, and more also, if I do not make your life," kay Elijah, "as the life of the one of them by this tomorrow." Sabi niya, baka ako na ang sumapo sa mga gods kapag hindi kita napatay sa pagpatay mo sa mga propeta. Talunan, pero ang lakas ng tapang, di ba? Kung ako nga si King Ahab, matatakot nga ako. Then, he was afraid. Yung he dito ay si Elijah. Nung naparating na kay Elijah, he was afraid, and he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah. Nagtatakbo ang lolo natin and left his servant there. Iniwan na yung servant. Di ba yung servant niya kasama niya sa ministry? Diyan ka na, mukhang tapos na tayo. Ayoko na. Gets nyo? Kailan lang, kahapon lang, panalong-panalo ka. Nakikita nyo? What fear can do to us? What doubt can do to us? You are victorious, and then, pag natalo ka ng doubt, pag natalo ka ng takot, matataranta ka, tatakbo ka. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. I want you to imagine the strong Elijah against the 450 prophet. And then ito, sabi niya, wala na, tapos na tayo. End of ministry na, bahala ka na dyan. Takbo ka ng takbo, ng takbo, ng takbo, ng takbo, ng takbo, ng takbo. Hanggat maaari makalayo ako kay Jezebel. Picture Elijah. Tapos pupunta ka sa pinaka nakatagong lugar. Bakit kaya ito may ganito? But ito ang naramdaman ni Elijah. Combative siya dun sa una. Bakit ito ang kanyang naramdaman? Filled with weariness and utterly broken down, he lost trust and the zeal while fleeing for his life. Una, natatakot siya sa buhay niya. Bakit ka natakot kay Jezebel? Proteksyonan ka naman ni God. Kasi kapag na-blur na tayo ng takot, di ba, liliit si God. Mas malaki yung monster na kinakatapatan natin. And primarily, nung inaaral ko to ng gusto at nagtingin sa mga commentaries, weariness, pagod. Nakikipaglaban siya. Di ba? Yung bayan namin, umaalis kay God. Passionate siya. He is fighting for God. Tapos ginawa mo ng lahat. Parang talo ka pa rin. Tatakbo ka nga. Di ba? There's a long list of people na kapag close ko o kaya papa-counsel, alam niyo may ganito, yung pagod na pagod. Of course, minsan sabi natin, yung depression ngayon parang trending lang. Pero depression is true, right? To be honest, ang hirap i-handle ng taong depressed.
Parang wala akong pwedeng ipaliwanag. Lalo na't pagod na sila. Tapos ikaw, I did my best, lahat-lahat. Kung ako si Elijah, pagod nga ako. Akala mo mag-isa ka. Mapidepress ka nga, exasperation, parang sayang na lang lahat. It dawned on Elijah. Kasi ang point niya doon, sa harap ni Ahab, bumalik ka na kay God. Nanalo na tayo, pero si Ahab pumunta pa rin kay Jezebel at kay Baal. Matatakot ka nga, mawawalan ka nga ng lakas ng loob. Kailan ka napagod sa pamilya mo? Kailan ka napagod sa ministry? Alam niyo po ba, ang tagal kong nag-struggle dito. Kasi ayokong tanggapin na na-depress si Elijah. Especially after the win sa Mount Carmel. I cannot. Nag-struggle ako doon. Tapos habang nag-aaral ako, doon ako kampi ako kay Elijah, hindi siya takot. Yung term doon, natakot ba siya? Parang hindi naman. Parang hindi ko matanggap. Alam nyo, ilang araw kong binubuno yun. Tapos finally, magpa-final na ako, magpipreach na ako. Kailangan ko na itong hindi ko mabuo. I tell you, hindi ko mabuo for 2 hours. Kasi, hindi ko matanggap. Nung finally, umanig na ako, yes. At bumukas ang lahat ng ituturo ko sa inyo. Yes, even if you are great, like Elijah, if your faith is like no other, pag nadali ka na ng pagod. Kasi pagod is parang walang nangyayari. At dahil may pagod ka, may desperation ka, blur na rin ulit ang iyong lahat ng pananaw. Alam niyo po ba, sabi ko, Lord, madaling araw na. Ibigay mo na sa heart ko. Alam mo, lalo ko nasabi, thank you, Lord. It is faith like no other, but you are taking us as human. Tao kami. Mas lalo akong natuwa kay God. Natuwa ako sa every nation na nilama si Elijah. Ito, di ba? Mas relate tayo ngayon, di ba? Medyo hindi tayo nakarelate kay Jonathan. Pero dito, mas relate tayo kay Elijah. Tapos natatawa ako sa sarili ko. Kasi meron sa akin sa sarili ko, tanggapin mo na, ganyan ka rin eh. Nung bumigay na ako, sabi ko, Lord, lahat naman ng mga letra rito, pak, sabay-sabay sa akin. Anyway, kahit hindi pa ako natutulog halos. Kasi ang tagal ko siyang, tinapos ko lang kagabi, nung tinanggap ko na. Mamaya na yung kwento sa akin. Tingnan niyo siya. Look at the picture. And then, this one. Minsan tatay niyo malakas. Asawa niyo malakas. Ikaw malakas. Pero minsan, hindi. Minsan, alam mo ang lahat ng sagot. Pero madalas, hindi. Minsan, ikaw ang nag-i-encourage. Pero minsan, ikaw ang nangangailangan ng encouragement. Minsan, trabaho ka ng trabaho. Minister ka ng minister. Hindi ako nagre-reklamo po. I'm just telling a truth. Pero minsan, kailangan mo ring tapikin. We are human. And at this point of our pages of the Bible, the Lord is accepting our humanity. Salamat kay God. And He asked that He might die. Tingnan niyo naman yung, patayin mo na lang ako. Saying, it's enough, Lord. Ilang beses mo nang naisigaw, tama na, sobra na, enough is enough. Enough is enough. Para malaitin. Anyway, now Lord, take my life away, for I am no better than my Father. Tapos biglang ang tingin mo sa sarili mo, pang! Desperation, pagod. Di ba? Nagiging irrational.
Ano tinakbo niya against kay Jezebel? Papatayin siya ni Jezebel. Tapos sabi niya kay Lord, patay mo na ako. Saan ka daw? Saan ako? Di ba? Nakakalito ka. He ran for his life, yet he wanted to die. Sabi niya, nagpaglaban siya doon sa mga, pinaglalaban niya yung mga propeta ni Yahweh kasi pinapatay. Pinatay niya ang propeta ni Baal, tapos ngayon patayin mo na rin ako. Elijah. Tandaan natin, pag meron tayong kausap, o tayo, di ba, isipin nyo, irrational kayo kapag desperate, depressed. Di ba, irrational ka na? Kasi, yung tamang pag-iisip at pananaw ay sinisira ng depression, ng fear, at ng doubt. And number 1, ng pagod. Tingnan nyo po, biglang nagbago ang pananaw niya sa Diyos. Elijah faces death through thirst and starvation, pero si Yahweh sent him to a brook, cherry, to be sustained by ravens. Dry, may drought, walang tubig, walang pagkain, mamamatay si Elijah, pero si God, ang waiter niya, raven. Tapos wala akong tubig, ayan, may straw, nalimutan niya. The brook dried up. Naubos pa rin. Yung ito, naubos. Saan siya pinapunta? Sa widow and her son were almost to the point of death. Yet Yahweh preserved them by non-stop supply of the food. Meron pang Di ba pumunta siya? Wala na po kaming pakakain. Last na namin to. Sige, pabigay niyo pa rin sa akin. Tapos siya pa yung blessing. Elijah, nakakalimutan mo ba ito? Pag depressed tayo, pag takot tayo, nakakalimutan natin yung testimony natin nakaraan. Kung paano tayo niligtas ng Diyos. Biglang lumiit si God. That's reality. Kaya ako itong sinasabi sa inyo, labanan natin tong mga bagay na to. Yung namatay yung anak nung widow, Yahweh rose him back from the dead. Tapos ngayon, gusto mo pang mamatay? Natatakot ka kay Jezebel? May patay na ngang bata. Binuhay pa. Nabiblur ang lahat ng ito, ang katotohanan ng kung sino ang God. But the next thing is, ang sarap. God stands by us in our depression. Ito ang masisiguro ko sa inyo. Minsan hindi natin nakikita, minsan nakala natin kasi na-overwhelm tayo ng depression, ng lungkot, ng pag-iisa. Gusto na, wag mo na ako, di ba mahilig tayo, wag niyo akong kakausapin ha. Brother, kamusta ka na? Hindi ako sasagutin. Sisinzone ako. Pray na lang. Di ba? Gusto mo pero alam mo, kahit saan ka mapunta, mag-sinzone ka ng mga kaibigan mo. Lumayo ka, merong makapangyarihan ng Diyos na hindi ka iiwanan. Lagi kang susundan. Let's look at it. And he lay down and slept under the broom, and behold, an angel touched him and said to him, kumain ka na. Ako yun, pero hindi ako anghel. And he looked and behold, there was he said, a cake baked on a hot stones and a jar of water. Wow, gusto niya. Ayun niya na palang magluto. Ayan na. And he ate and drank and lay down again. Nakita niya yung mga depressed. Ayaw kumain. O kaya kakain. Our hearts goes with them. Hindi naman nila gusto yun. And the angel of the Lord came again a second time and touched him and said, arise and eat. Ulit. May panibagong serving si God. Pero tingnan nyo, for the journey is too great for you. Sabi niya, yung journey mo nakakapagod. Yung magiging journey mo, kailangan mong kumain. Hindi lang hello si God, kamusta ka? Hindi. Sabi niya, it's my call. Kumain ka kasi maglalakbay tayo. Ouch! Sarap ni God. Ang sarap ng guidance ni God. Kahit sabi mo, Lord, kunin mo na ako. Alam niya yun, kahinaan lang yun ng tao. Alam niya hindi totoo sa puso natin yun. Kaya ang Diyos, ang pasensya niya. Sige lang. Sige na, meron tayong excursion ngayon. And he arose and ate and drank and went into the strength of the food. 40 days, kailangan yung pagkain mo ganun. And 40 nights, saan sila pupunta? Sa Horeb. The Mount of God. Mount Horeb is the place when the Lord met Moses and gave him
the 10 Commandments. Alam mo na kagad dito, kung Israelita ka, pinapapunta mo ako sa Mount Horeb. May meeting tayo, Lord. You see, ganun kabait ang God. Tayo pa yung ang suplado, ang supla-suplada. Tayo lang ang salita lang sa amin, ewan, grabe ka. Tapos ikaw lang magsasalita, lalagways mo lahat yung hanas mo. Tapos anak, asan ka na? Tulog na po. But here God made an appointment with Elijah. Then he came to a cave and lodged in. And behold, look, sa Mount Horeb, mag-uusap tayo. Magkasarilinan nga tayo. Ako, alam mo, na-imagine ko siya. Ang sarap lang isipin, ano. Di ba, may mga anak ka nagtatantrums. Sina na mali. Pag pumasok sa kwarto, habulin po. Wala akong sasabihin ang pangalan, ha? Ano pa? Sige. Sige na nga! Ganun si God. Spoiled na nga tayo, nagtatantrums na tayo. Tayo na nga may kasalanan. But God is patient. Lika, mag-usap tayo. Anong tanong niya? What are you doing here, Elijah? Para, alam naman ni God, para si Elijah mismo ang magsalita. Sumagot ang Elijah. Paano kaya? He said, I have been very jealous for the Lord. Ito yung nilalabang ko. Hindi siya nagfe-fail. Kasi he's not jealous for himself. He is jealous for God. He is fighting against all odds for God. Hindi niya sariling monumento. Talagang tuwang-tuwa ako doon. Tapos talunan ka pa. Di ba? Kaya, ang lakas ng loob niya, nagsiselos ako para sa'yo. Ikaw yung nilalabang ko, parang talo pa ako. Ikaw na nga, makapangyarihan kang Diyos. Pitikin mo na nga lang sila. The God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant. Ito yung mga sinabi ko kanina. Thrown down your altars and killed your prophet with the sword. And even I am only one left. And they are seeking my life to take it away. Ang isa pa sa depression, yung ang pakiramdam mo, nag-iisa ka. Tatalunin ka nun. Kakainin ka nun. Ang hirap-hirap, maramdaman. Kahit hindi totoong nag-iisa ka, pero ang feeling mo, katulad ni Elijah, nag-iisa ka. Diba dobling dagok yun? Pero sa totohanan lang sa mga depressed, hindi ka nag-iisa, ando dun sila, it's just that. So, ano ba yun? Consume ka. Kaya akala mo nag-iisa ka. Yun ang sinabi niya, nag-iisa siya. And they are seeking my life. Depressed, di ba si King Ahab, sa takot niya kay Jezebel, nataranta na siya. Lahat daw, sabi nga, 800 minus 450, lahat ba yun? Di ba hindi? Kalahati lang. O depressed takot yun. Look, the same happened to Elijah. Elijah's perspective and recollection is not the same with what really happened. First, the people have actually just renewed their covenant. Hindi, na-forsake nila. Nung naipanalo niya, nagsibalikan. Si Ahab lang. Or primarily si Ahab. Pero tapos sasabihin mo, nag-iisa ka. Minsan, di ba, nade-depress tayo, nakikita natin hindi natin nakikita yung wins. Mas malaki yung lost. Mga loss natin. Second, they actually just repaired the 4 altars. Hindi sila ni-repair. Sinira, pero ni-repair. Dahil depressed na wala na sa katinuan, ang isip niya lahat winasak. Third, the people of Israel did not kill God's prophet with the sword. Sino nagpatay? Only Jezebel is shown to have hostility towards God and His prophet.
doon sa kwento niya, pati yung mga Israelita ang pumapatay sa sarili nilang propeta. Hindi. Yung alagad lang ni Jezebel. And the fourth, contrary to his, even I only am left, Elijah actually knew there were 100 other prophets being hidden in the 2 other caves. Before this, doon sa 1 Kings 18, may tinago. Kaya hindi sila napatay, may tinago sa cave. Diba, ang weird ni King Ahab, lahat patay pero hindi. Sabi naman ito, lahat wala na, pero may tinago. Di ba baliktad? Pareho lang. Anong pareho nila? Depressed. Kaya ang iniisip mo, nag-iisa ka. Kapatid, hindi ka talaga nag-iisa. Hindi ka talaga nag-iisa. Hindi ka talaga nag-iisa. Sa kabila ng kahirapan, na ang sabi ng emosyon mo, ng isip mo, ay nag-iisa ka, labanan mo to ng katotohanan. It's just a feeling. It's just your perspective. Because God works in stillness and solitude. And He said, si God na to go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rock before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. Di ba minsan ang tendency natin, siguro, ewan ko lang kung ganun din yung feelings ni Elijah. Inaaway niyo ako ang galing-galing kaya ng Lord ko. Paulanan, kidlatan sana kayo. Wala sa kidlat si God. Minsan ganun yung hiningi natin kay God, extravagant, strong, para mabawi. Anong pinili na God? Still, small voice. Anak. Pero parang horror yung sa akin. Anak. Bench. Minsan hindi nga sasabihin yung pangalan mo You just know that tinawag ka niya. Ang maganda kapag malapit tayo kay God, kahit still small voice, alam mo. Diba? Nasabi ko na to Alam niyo po ba yun? Yung asawa mo, kahit nandoon siya sa loob ng kwarto, tapos alam mong parang tatawagin ka, o kaya, bakit? Tinatawag ba kita? Pero alam mo talagang kailangan ka niya, eme-eme niya lang. Diba? Kasi ganun kayo Ilagay natin yung sitwasyon natin that we can hear God kahit hindi bumabagyo. Develop our intimacy with God. Kasi pag hihintayin natin ang lindol, ang hangin, hindi palagi, mas normal si God na nakikipag-usap sa atin, still small voice. Dito sa puso natin, pero according to the Bible. Minsan, Lord, go na tayo kapag dumaan yung eroplano dito 3 eroplano. Diba? Lord, kapag pinahiram ako, yun na. Pero God, most of the time, I tell you, most of the time, nakikipag-usap siya sa ating puso. Pakinggan lang natin. O kaya, Pastor Ray, ikaw naririnig mo yung still voice mo. Ako hindi. Kaya nga i-cultivate natin. 3 buwan na ako nagsasabi, i-cultivate natin yung ating healthy relationship. Para pag sinasabi niyang, Lisa ba pangalan mo? Lisa? Di ba pag ang anak niyo, nasa labas, maraming ingay yan. Pero pag sit mo, alam niya, ikaw ang tinatawag. Kasi yung boses yun ng tatay. Alam mo, kilala mo. Ang nanay na natutulog, tulog din yung anak niya. Ang bahay nila sa tabi ng highway. Ang ingay-ingay ng highway. Pero pag umiyak ang anak, gigising siya. Anak niya kasi yun. Still small voice. And the Lord said to him, Go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria.
may strategy si God. Bumalik ka na doon. Magkakaroon ng pagbabago. Tingnan nyo, bagong king over Syria, and Jehu the son of Nimsu, you shall anoint him to be the king over Israel. Yung iniinis mo si King Ahab, papalitan ko yon. Pero hindi ko siya lalagyan na, hindi ko siya sisibatan na kikidatan ng ganon. And Elisha, the son of Shaphat of ang hirap naman to mga, Abel Meholah, you shall anoint to be the prophet in your place. Pinagbigyan ang pagod na Elijah. Because maybe it is in the timetable of God, okay na siya. O kaya, sabihin na natin, pagod ka na eh. Kasi parang narinig kita, pagod ka na eh. Ganyan niya maglambing. Pagod ka na, sige anak. Ganun yun. Pero dahil alam mo si God, you just know. And one who escaped from the sword of Hazael shall Jehu put to death. Ngayon, magiganti na si God. Yung mga kumalaban sa akin, tumalikod sa akin, kawawa kay Hazael. Pag may natira, diba, ubus talaga, Elijah. Jehu put to death, and the one who escaped from the sword of Jehu shall Elisha put to death. Ilang layering. Because He is a sovereign God. When He moves, He will move. Huwag mo lang pilitin. Huwag mo lang kaparaanan mo. Yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal. Hindi ka nag-iisa. Ilan yan? Hindi nga 700, hindi nga 7, hindi nga 70. 7,000. 7,000. Hindi ka nag-iisa. And every mouth that has not kissed Him. Depression, exasperation, frustration. Ako number 1 doon sa pagod. Nagpapabago ng ating pananaw mula sa pagtingin kay God sa katotohanan kung sino ang Diyos. Ang uunang aatakihin ng pananaw natin kapag tayo ay natakot, napagod, at nawala ng pag-asa, ang pagtingin natin kay God. Tsaka, di ba, 7,000 yun. Bench, hindi ka nag-iisa. Elijah, hindi ka nag-iisa. Victory, may kawayan, you are not alone. And at this time, I want to present Victory May Kawayan sa inyo. We are called by God para ang pagpakiramdam mo, kahit hindi mo pakiramdam na nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo si God. Tingnan mo mga yung katabi mo. Di ba hindi siya nag-iisa? Pwede ba? Kayong dalawa? Oo, it's siya. Hindi sila magkakilala. Si Princess, saka si Elisha. Hindi sila magkakilala. Lagi lang sila dito nakatayo, upo. Ngayon, chami-chami na yan. Nagpapapicture na yan. Di ba? Kaya namin kayo ginugrupo, wag muna kayo umalis. You'll never know na kailangan mo yung taong katabi mo ngayon. Start your relationship with one another. Let us build 4 PM's community of faith. Because there are times na ikaw ang kailangan nung katabi mo. O kaya, ikaw ang mga ngailangan. Let us all stand. Upo lang po na kaya tawagin ko po yung worship team natin. Ang prayer natin muna ngayon, I want to address. The Lord want to address your situation, yung feeling nyo, napapagod ka na. Yung feeling nyo, para kayong si Elijah, quit na ako. Aatras na ako. Whatever the cause is. Sabi ni God, I want to address their feeling of depression, feeling of loneliness, feeling of pain, feeling na hindi na nila ako nararamdaman.
Bow your heads. This is the third week, I think, na lagi kayong kinakausap tayo, particularly sa 4 p.m. Lagi tayong tinatanong. Nire-restore tayo every Sunday night. Tapos lalaban tayo bukas. Para na naman tayong nangangailangan. Ang bait ng Diyos, dadating na naman ng Sunday. Yung pa rin yung sinasabi sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bow your heads. Father, we thank you, Lord. God, kahit nga kami kilala ni Pastor Ray, ng mga pastor dito, ng mga usher. Pero Lord, nakikipag-usap ka sa amin as a community. Nakikipag-usap ka sa amin. Alam mo yung sitwasyon namin. Nakita namin yung sitwasyon namin kay Elijah. Sa sobrang concern mo, you just want to tell us na alam mo ang aming kalalagayan na nagpapahina sa amin, na nagbibigay sa amin ng takot. O kaya, nagigilty kami kasi para kaming si Elijah na tatakas na pa sa iyo, ayaw bibitaw. God, this time, Lord, minister to them exactly at the point of their condition, at the point of their pain, at the point of their prayer. Lord, hindi mo ginawa ang eksaktong hapon na ito ng baliwala kasi tutugunan mo ang kanilang mga sitwasyon at pangangailangan. Sa mga oras na ito, ang langit ay nakabukas at ikaw ay patuloy na lumilibot sa aming kalagitnaan at ikaw ay nagpapagbigay ng kalakasan, nagpapatawad, nagtatanggal ng mga kadena, nagbibigay ng joy, ng hope. Lord, thank you for the freedom. Thank you, Lord, for exactly answering the specifics of their prayer. Thank you, Lord, that miracles are now happening. Miracles are now happening. And thank you, God, for blessing each and one of them. And I would just like to declare shalom to you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say and agree, amen, and amen, and amen. Kanina, nag-work agad si God. Habang kinakanta natin yung Here I Am, nagugulat kayo, yung sinabi mo, you voice it out, Bench, na, di ba, parang sabi mo, nung sinasabi namin, hindi naman namin masabi sa'yo na ikaw commit na, Here I Am. Di ba, parang, pero bakit natin, alam niyo yung conviction, nung kinakanta natin as a whole, Here I Am, parang talagang panggera na, laban kung laban, pero pag, Lord, exactly yung sinabi niya, Lord, salamat, kinonfirm mo kay Bench. Kasi sinasabi siya ng Diyos, when you speak and sing the song, all the weaknesses, all the kakulangan, God is supplying you. Yung hindi niya naiintindihan. Sabi niya, bakit kaya? Saan galing yun? Galing yun kay God. Kaya tumayo kayong lahat. Let's respond and commit ourselves. Hindi sinasabi kung saan ka ngayon, kung anong mangyayari bukas. But let that heart, Lord, be open to the God. And then, further, the Lord will move in you. The Holy Spirit 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 will move in you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, victory make a way, and let us all say unto the Lord, here we are.
grace has set me free. So Jesus, I'm all of Jesus, you're all I see. I know that you're with me, no turning back, no turning back. My cross I'll carry, don't know what goes with me, no turning back, no turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me, no turning back, no turning back. My cross I'll carry, don't know what goes with me, no turning back, no turning back. Jesus, you're all I see. I know that you're with me, no turning back, no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me, no turning back. Sing Jesus, you're all. Jesus, you're no turning back. My cross I'll carry, though no one goes with me, no turning back, no turning back. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kapangyarihan. Parang pwede namin hindi maunawaan, pero natututa sa aming buong katauhan at espiritu, isip at lakas. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.